Channel 7 ng HRI TV. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang Supremo ng Bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon. Izquierda! Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news, good vibes. Good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan. Joey Falcon at Pia Morato. Samot-saring usapin at issue sa araw-araw nating pangkabuhayan ang ihahatid sa inyo sa programang Shalala with Friends. Kasama ang nag-iisang Shalala, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko.
Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Muli po tayong mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating po pag-uusapan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Talastas. Ang dami na pong nasabi at mga nangyari mula po nung Biyernes, ano ho. Pagkatapos na makapanumpa sa tungkulin si General Ronald Bato de la Rosa, ang look-alike ni Attorney Toto Causing, separated at birth. Sabi nga, kamukhang kamukha parang pinagbiyak na bato. Dati yung pelikula si Totoy Bato Ito naman si Totong Bato. Bueno, mga kaibigan, pati si si President Duterte dun sa panunumpa ni General Bato dun sa Krame. Meron din siyang mga binitawan na mga pahayag kaugnay po ng kampanya laban po sa kriminalidad at saka sa droga. At ngayong umaga po, napakaraming mga laman ng ating mga pahayagan. Si Drilon ay naghahanda na raw po ng kanyang bersyon para po sa panukalang magkaroon tayo ng charter change. Si Lacson naman, umepal din at meron daw siyang bill para po sa death penalty. Pagbabalik ng death penalty. At nabalitaan nyo ba na kahapon merong nagwalang pulis doon po sa sa headquarters mismo. Kahit na dinala na siya sa headquarters, wala siyang takot na kanyang ipahayag ang kanyang karapatan na magsalita. Sabi nga, no law shall be passed. Abridging the freedom of speech or of the press. Sabi sa inyo, hindi lang press ang merong kalayaan na magsalita, pati ang pulis. Mamaya, pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Doon po sa MPD, pinagwawasak niya yung mga litrato ni General Nana at saka nitong si Erap. Walang kamatayang tandem sa illegal drugs. Mga kaibigan, siguro sa galit na nung pulis, di ba? Nagawa niya yon at sinabi niya na papatayin ko si Erap. Ayan po. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa umagang ito? Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Itong dating Senate President Franklin Drilon. Hanggang ngayon pa naman, wala pa namang formal na eleksyon o pagpili ng susunod na Senate President. Sinasabi po na meron na siyang panukala na ginawa para po dito sa magkaroon tayo ng pag-amyenda o pagbabago sa ating saligang batas. At ang naisip niyang paraan ay ito pong sa pamamagitan ng Constitutional Convention. O sa maikling salita, yan po'y CONCON.
Kasi po alam naman ninyo na nasa saligang batas din ang ilang pamamaraan kung paano tayo makapagpapalit ng saligang batas o kaya makapag-aamyenda ng ating saligang batas. Isa po yung CONCON kasi yung iba naman, ang gusto nila CONAS. Constituent Assembly. Magkakaiba po ang paraan nun. Ha? Kaya mga kaibigan, itong kay Drilon, ang sabi niya CONCON. Kung yan po lahat ng pamamaraan sa pagpapalit ng ating saligang batas, ito na ho kasing CONCON ang pinakademokratikong pamamaraan ng pagpalit sa saligang batas. At ito'y may direktamenteng pagsang-ayon ng sambayan ng Pilipino. Pati po magmula dun sa babalangkas, tayo rin ang pipili. Hindi kamukha po nung CONAS, sila-sila po ang tatayong Constituent Assembly. Ha? Mag-iisang kapulungan yung House of Representatives at ito pong Senado. Ito, yung CONCON, nangyari na yan sa Pilipinas noong panahon ni yumaong Pangulong President Ferdinand Marcos. Di ba? Nagkaroon tayo ng Constitutional Convention at nabago yung pamamaraan o sistema ng ating gobyerno mula po sa presidential naging semi-parliamentary tayo sa ilalim ng binalangkas na saligang batas ng 1971. 71 ba yun? Oo, pero ay 73 natapos kaya 1973 Constitution. Inabot ng martial yun. Ngayon, meron naman tayong pagbabagong naganap noong 1986, pagsampa ni Mrs. Cory Aquino sa gobyerno, nagkaroon naman ng 1987 Constitution. Kasi nga po, alam nyo na, ang ipinroklama na presidente ng Batasang Pambansa nung mga panahon na yon, na nanalo bilang presidente ay si Marcos. Dahil po yung pagpoproklama ng presidente, nasa saligang batas din yon. So mga kaibigan, kinakailangan na pag-upo ni Cory, magbago tayo ng saligang batas. Bakit ho? Kasi magiging de facto si Cory. De facto lalabasan niya. Yung anak naman niya, lumabas na impacto. Di ba? At saka impacta, yung isa. Ay pare-pareho yata mga impacta yan mga kaibigan. Ngayon, kaya nagkaroon tayo ng 1987 Constitution. Yun namang Constitution na yun, binalangkas yun sa pamamagitan ng Constitutional Commission. Iba na naman yun. Yun naman pinag-a-appoint naman yun ng presidente. Kasi revolutionary government na. Dahil walang umiiral na na saligang batas. At yung pagtuturo, hindi po, ewan ko lang kung yung Constitutional Commission maisama yun sa paraan ng pagpapalit ng saligang batas. Yung susunod, yung susunod, kung sakaling matutuloy, ito pong pagpapalit ng saligang batas, ewan natin kung mapapasama yun kasi hindi kasama yun. Hindi. Wala sa konstitusyon yun. Kaya, Tatlo lang nasa konstitusyon CONCON, CONAS, People's Initiative. Yun. Ngayon kaya wala yun mga kaibigan kasi nga po, nung panahon ni Cory, walang umiiral na saligang batas. At yung pong tinuturo mo, hindi mo pwedeng ilagay yun sa konstitusyon. Unang-una, maraming tututol doon. Bakit po? Kasi siyempre, kung halimbawa in the future, pagkatapos na baguhin ito, meron na naman magbalak na palitan na naman ang ating saligang batas, ang mangyayari po, pagkasama yung Constitutional Commission, yung klase nung ginawang paglikha ng konstitusyon sa ilalim ni Cory Aquino, mangyayari po, para tayong nagpatahi ng damit sa mga sastre at saka sa modista.
Eh siyempre, pag inappoint ng presidente, ako ano gustong ilagay ng presidente doon sa saligang batas, pwede niyang gawin yun. Pwedeng mangyari yun, di ba? Lalo na pagka yung nanalong presidente, very popular, kamukha ni Duterte. Kung tutusin ninyo, ito na pinakapopular na presidente. Pagkatapos ni magsaysay. After magsaysay. Mga kaibigan, ito na Wala nang kapalit peto ngayon po, ito. Magkakaroon tayo. May nagsasabi naman na magastos daw yan. Yung kon dahil nga Mag-election na naman. pipili tayo ng mga delegado nakakatawan sa atin para sila ang babalangkas ng ating saligang batas. At yun po ay sa pamamaraan ng paghalal sa kanila. Pagkatapos nun, nakapag-drop sila ng konstitusyon, siyempre habang ginagawa yung saligang batas, sumusweldi yung mga yan. Nung panahon nga ni Marcos natatandaan ko pa nagkaroon ng iskandalo sa Constitutional Convention. Nagkaroon ng mga lobby. Sipin mo, may mga naglalabi ano yun? Lagayan, ano? Dapat yun yung apolitical. Mga kaibigan, hindi mo pwedeng impluwensyahan yung mga gagawa ng ating saligang batas. Hindi pwedeng impluwensyahan ng mga makapangyarihan yan o ng mga vested interest. Di ba? Sa Constitutional Convention, nagkaroon ng away dyan. Mga chismis, mga delegado, inabot ko pa nung panahon ni Cory, sila nagkukwento sa akin Hindi ko nababanggitin kung sino-sino yan yung mga naging delegado ng Constitutional Convention nung panahon ni Marcos. Nagkaroon na iskandalo. Nagkakaroon ng paglalabi. Sipin ninyo, masama yun. Yun ang mga dapat na inihahanda dito sa kung talagang matutuloy po itong pagpapalit ng ating saligang batas. Isa dyan sa dapat na malikha nila yung maging ligtas itong framers o magpe-frame ng ating constitution, magbabalangkas nitong ating saligang batas na hindi sila pwedeng ma-impluwensyahan ng anumang vested interest group o kaya ng kung sino-sino. Kinakailangan sa paggawa ng konstitusyon, yun talagang kapangyarihan ng taong bayan para sa kapakanan ng taong bayan, hindi yung mamimili ng sektor ang batas na gagawin natin. May papaboran, may papanigan. Kaso po, yung mga batas natin, yun ang kinalalabasan lagi. Meron tinititigan, iba dun sa tinitignan. Di ba? Yan po. Yan ang kauna-unahan dapat nating matiyak. Kaya dapat, halimbawa, siyempre, kon yan, maghahalal tayo ng mga delegado natin dyan. Ngayon pa lang, dapat alam na ng taong bayan yan, yung mga kuntil-butil ba. Hindi pa naman ito yung buong dapat malaman ng taong bayan sa pagpapalit ng saligang batas. Siyempre, nariyan yung mga dapat na palitan. Di ba? Pero, ang mga una nga kailangan may proteksyon na itong mga gagawa ng ating saligang batas, masisiguro natin. At yan ang dapat na itanim sa utak ng ating mga mamamayan na yung pipiliin po natin para kumatawan bilang mga delegado na susulat ng ating konstitusyon, yung nasisiguro natin na sila susulat ng konstitusyon para sa kapakanan ng lahat. Hindi yung pipiliin lang yung kanilang mga batas na isusulat dyan. Para ba nangyari nun meron tayong anti-political dynasty provision sa Constitution. Pero yun ba na ipatupad? Hindi na ipatupad yun di walang silbi yun. Di ba? Para ginastusan mo lang yun, binalangkas yung batas. Pagkatapos hindi naman na ipatupad. Bakit? Nakalagay sa Constitution Kailangan gumawa ka pa ng mga implementing laws
At saka dapat, mga kaibigan, isa pa, pangatlo, gawin ng maliwanag yung mga probisyon sa konstitusyon. Hindi yung pagdating ng oras, nagdidebate pa tayo sa Korte Suprema para bigyan ng interpretasyon ang isang probisyon sa saligang batas. Hindi ba? Minsan nga, maliwanag na mga batas. Meron ng implementing laws, katulad sa disqualification ng mga nahatulan ng Convicted. mga convicted, mga kaibigan. Hindi pwedeng kumandidato, pero pagdating sa Supreme Court, pwedeng kumandidato. Ayun, may mga implementing laws yun, ha? Yun tungkol sa disqualified, ang mga hindi makatakbo na, na politiko. Gustong kumandidato, gustong magkaroon ng pwesto. Maliwanag sa saligang batas, o maliwanag sa mga batas. Republic Act, kung ano-ano. Revised Penal Code. Revised Penal Code. Local Government Code. Ang liliwanag ko Pagkatapos, sabi ng Korte Suprema, pwede. Kaya nakatakbo si Singson. At saka hindi man lang pinatawag ng Supreme Court yung mga may akda ng batas, Oo. Ano ba ibig sabihin ng inakda nila, 'di ba? Ano ibig sabihin ng mga provision doon? Kasi tinatanong talaga 'yon Dapat nung tanungin araw. Oo. Nung araw ganun ho. Kasi sila nagsulat nun Kukuha ka ng mga Opinion. nauna, yung mga nauna sa inyo. Katulad nung panahon ni Marcos, sila Arturo Tolentino, yan ang mga magagaling magpaliwanag diyan di ba? Oo. Ang nangyayari, ang Korte Suprema, sila nagsasabi kung ano intention ng gumawa. Oo, hindi ba lang Wala naman sinasabi ng yung gumawa. opinion ng gumawa, 'di ba? Hindi nila ba't tinanong. kayo nagbibigay ng opinion? Ibig sabihin, baliwala yung ginawang konstitusyon. Yun. Nilamutak ng Supreme Court, Oo. di ba? Kaya dapat, pati yung function ng Supreme Court, liwanagin yan. Idetalye ng husto. Kasi sobra na pag-aabuso rin yung mga maestrado, di ba? Mga Kwarta Suprema na nangyari dyan sa Supreme Court natin, Yung Court of Appeals. Masyadong ginahasa yung kapangyarihan Dapat may sa pagbebenta ng TRO. merong tawag dito, may body na pwede kang dumulog kapag questionable din naman yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi lang mga maestrado. Oo. Kailangan, merong isang body na katulad sa PET, di ba? Yung Presidential Electoral Tribunal, tama yung sinasabi ni Ross. Hindi ba pag kami complain tayo, meron tayong protesta laban sa tumakbong presidente, doon mo idudulog yan. Sa PET. Hindi sa COMELEC. Pagka presidente tsaka vice president. Alam niyo ba bumubuo nun? Supreme Court Justice Hindi ba? Mga mambabatas. Meron tayong set, meron din tayong HRET, yung para sa congressman, para din sa senador. Hindi yung sa COMELEC. Pagkatapos na ng eleksyon, doon na ang punta mo. Ang problema di ba yung mga yun merong kinatawan na galing sa Kongreso, merong galing sa Supreme Court. Katulad ng set, 3 yata yung Supreme Court dyan. Justice. Yung iba naman, mga congressman yun. Dapat hindi na congressman Kasi halimbawa, may liliwanagin ka. Tanggalin na sa Supreme Court yung kapangyarihan sa pagliliwanag ng mga provision sa saligang batas in case na merong bumangon na usapin o question, hindi ba? Kasi hindi mo naman maiiwasan yung kahit naliwanagin mo pa yan, darating ang panahon, alam mo naman ng tao, masyadong mabilis ang pag-unlad ng imagination yan. Masyadong mga malilikot ang isip niyan. Meron tayong na-overlook na in the future, magkakaroon pala ng ganyang klase ng isip na lalabag i-challenge ng kriminal ang batas. Katulad ni Erap Estrada, katulad ni Ronald Singson, at marami pang iba. Kriminal na nga sila Convicted na nga napatunayan na nga isipin mo, mga gago lang ito, hindi nakapagtapos yan. Tapos nagsunog ng kilay yung mga maestrado ng Korte Suprema, talo ka pa niyan. Nilamong ka ng buhay ng mga katulad ni Erap na graduate lang sa alak. Di ba?
tsaka sa pandarambong. Akalain ninyo mga kaibigan, kaya dapat tama yung sinasabi mo, Rose. Isa yun. Kinakailangan wag makaligtaan yun yung pag merong question, darating ang panahon. Sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi, sa batas. Sa, Oo. sa provision ng saligang batas. Hindi ba ang daming binibigyan ng interpretasyon yung hindi na muling pwedeng tumakbo isang naging presidente? O yun, malabo daw yun. Mga kaibigan, malabo daw yun dahil ano raw yun, mga kaibigan. Di ba to si Erap tumakbo ulit? Oo, dahil hindi daw siya nakakalahati ng termino niya na Hindi, 6 saka years. sinasabi nila, sa pagka-presidente lang, hindi ka pwedeng tumakbo. Sa ibang posisyon, pwede. Pero tumakbo nga siya. Hindi noong naman yun na 2010 nakalagay sa Nakalagay. Constitution eh. Oo. Silent na lahat dun eh. Basta ang sinasabi ro, no re-election. No re-election. Eh, pag sinabi mong no re-election at silent lahat doon, ibig sabihin, meaning to say, Lahat ng posisyon. kung may sintido kumong ka, lahat na yun. Yun eh. Oo. Pero iba, Pero hinahati-hati nila eh. iba interpretasyon. nila. Paiikutan nila yung batas, bibigyan ng kahulugan. Kahit hindi naman sila sumulat nung hindi naman nila alam kung ano nasa isip nung sumulat. nung sumulat ng konstitusyon. Hindi nila tinanong. Di ba? O kaya tama yon. Ipuwera dyan ang Korte Suprema. Kumuha ka ng independent na constitutionalist. Ngayon, wala na yata tayong ganyan eh. Kasi bali wala na yung konstitusyon eh. Kaya wala nang nagpapakadalo bahasa dyan eh. Eh siguro, maggagaling yun sa akadim. Hindi ba? Yung mga profesor. Eh, wag lang kay kay Alex Maligno. Kasi, Constitutionalist ba si hindi Alex? naman. Prostitutionalist yata yan, no? Professor daw. Ha? Professor daw. Baka nagtuturo lang ng consti subject. Eh, hindi. Political science yun, alam ko. O, ngayon, ito ho. Ha? Yan o, papalitan yung saligang batas. Kaya ngayon pa lang, pag-isip-isipan na ninyo dahil marami ho tayong mga depekto sa mga probisyon ng ating saligang batas katulad nung una na nating nabanggit. Dapat idudugtong doon sa hindi ka na pwedeng kumandidato kung naging presidente ka sa kahit anumang posisyon at kailan mang eleksyon ang mangyayari pagkatapos mo maging presidente. Mahirap ba liwanagin yun ng ganon? Ha? Eh bakit hindi niliwanag kasi, no? Hindi dinitalye yun. Oo. Tapos, Tapos, lang FOI bill. Nasa konstitusyon yan eh. Ang diferensya, walang Wala enabling law katulad ng ng anti-dynasty. anti-political dynasty. Walang enabling law yan kaya hindi maipatupad ng ano eh. Pero malinaw din dun eh, kasi nga, ang tao nagiging sobrang walang hiya. Sumobra na ang kapal ng muka ng mga politiko rito. Naging bulletproof, mga kaibigan. Eh kung tutusin mo, alam mo, political dynasty ka. Bakit mo isasapalaran yung batas? Iko-kompromiso mo yung batas para lamang just to attain your ends, sabi nga, di ba? Mga kaibigan, yan ang liwanag niya na. Kahit pa wala tayong enabling law, ba't kinakailangan pang enabling law? Isama mo na rin sa Constitution yun. Na walang, bawal ang political dynasty, o ilagay nyo, hanggang saang salinan ng dugo yan. I-define ng maayos. Nakadefine na ron. Hindi yung gagawa pa tayo ng kung ano-anong. Enabling law. Oo. Baka pagka Tapos niliwan. aamagin lang naman Siguro, sa kaya nila talaga hindi nililiwanag, sinasadya. Kasi pag maliwanag na batas, wala na silang gagawin. Hindi na sila makakatakbo rin. Actually, hindi naman kasalanan din ng framer ng Constitution nun. Kasalanan yun ng Kongreso dahil sinadya nilang hindi gumawa ng enabling law. Kaya nga. Diba? Kaya nga dapat maliwanag na. Kasi ang batas naman talagang dapat maliwanag eh. Hindi naman dapat ginagawa ang batas ng malabo. Ano pa ba yung simpleng batas na ang liliwanag? Di ba yung batas ng Ten Commandments? Yung Ten Commandments mismo, wag kang magnanakaw. Sinabi ba ron kung konti o malaki?
Ibig sabihin, pag nagnakaw ka, kay maliit, kay malaki, parehong nakaw yun. Ang liliwanag eh. Simplified ang mga batas. At isa pa, tandaan ninyo, hindi ko mo abogado, yan ang ilalagay natin delegado. Yan ang dapat itanim sa utak ng mga boboto ng mamamayan. Hindi ko mo abogado, sila na ang kwalipikadong sumulat ng ating saligang batas. Lalong magkakagulo saligang batas pag abogado nilagay nyo dyan. Yan ang nagpapagulo eh. Yan mga abogado eh. Di ba? Alam nila kung paano nilang i-disenyo yung batas na ika nga, lagi silang hahawak ng kaso. Kaya, Alam nilang palusatan. mas maganda ang pipiliin nating susulat ng batas. Kumuha tayo ng mga simpleng tao. Di ba? Yung mula sa iba't ibang sektor. Halimbawa, OFW. Talagang OFW, hindi nagpapanggap na leader-lidera ng mga migrante, mga kung ano. Nagpapanggap lang yan eh. Walang alam yan kundi manggulo eh. Di ba? Magsasaka ka mo, uring manggagawa. Magsasaka. kababaihan, Dun sa Senior mga citizen. senior citizen. Health worker. Mga ganun talaga, hindi yung Academe, nanggaling teacher. sa party list ha. Huwag kayong kukuha ng party list. Kasi politiko na yun eh. Tsaka yung party list, isa sa dapat i-abolish yan. Di ba? Tanggalin yan. Yung party list. Duplication lang yun. Dahil yung Kailangan constituent yun. naman ng ordinaryong congressman, representante multi-sectoral na yun eh. Di ba? Lahat ng sektor, kinakatawanan niya eh. Para lang ano yan. Yung Human Rights Commission, tanggalin na yun. Alam nyo kung bakit? Ito lang lahat ng batas na sinasabi na paglabag sa karapatang pantao, may katumbas na batas yan sa Revised Penal Code. Meron niyang katumbas na batas sa Republic Act. Mga kaibigan, anong krimen? Presidential decree pa. Anong krimen laban sa kapwa-tao? Ang walang batas. Lahat yun meron eh. Halimbawa, ginulpi raw ng pulis. Abay, didimanda mo yung pulis. Ay, katuhanan nga niya, meron pa tayo na Polcom, pwede mo silang isumbong doon. Pwede mo silang idemanda sa ombudsman. Sobra-sobra na eh. Nagpapagulo na lang yan eh. Kaya, yan, wala namang na-accomplish. Wala namang napatunayan. Magkano ginagastos ng pamahalaan dyan? Sayang o yan eh. Kaya lang tayo nagkaroon yung Human Rights Commission, nakigaya lang tayo sa ibang bansa sa United Nations eh. Mga kaibigan, nagtatayo para ipakitang nagpapahalaga sa karapatan ng tao. Pero hindi naman. Masama niyan yung mga baka dahil dyan sa Human Rights Commission, lalo lumala paglabag sa karapatan ng tao dahil dyan. Kasi may magtatanggol sa kriminal. Doon sa mga dati ng batas na nakasaad sa Republic Act, nakasaad sa Revised Penal Code na mga parusa, di ba? Yan po mga kaibigan walang walang karapatan ng kriminal dyan. Ang kriminal dyan ang pinarurusahan. Hindi katulad sa Commission on Human Rights, abay, mali baliktad yung kriminal ang mas nakikinabang sa pagkakaroon ng Commission on Human Rights. Kitang-kita nyo yan, di ba? Pagka mga pulis ang napatay, walang human rights. Kahit na yun in line of duty, ika nga. Pero kapag kriminal ang pinatay, nang-hold up na, kitang-kita na nga, marami na hindi na mabibilang ang pagkakataong mga kriminal na nga pero yung napatay na kriminal, pagka napatay, nandyan, nagtatatalak yung yung Commission on Human Rights. Palibasa, walang trabaho. Yun lang ang trabaho niyan, mag-press release. Di ba? Magpa-interview. Pero simula nung maitayo yan, anong mga measure ang naisagawa nila para mapalakas nila ang karapatan ng tao?
Sige nga. Wala naman eh. Walang contribution sa ikabubuti ng ating lipunan at ng ating bansa, mga kaibigan. Kaya, kung halimbawa matutuloy yan, ilista nyo yan, kasama yan sa mga dapat buwaging ahensya. Ha? Na magastos. Oo, kasi ano yan, no? Constitutional body. Oh, dahil yan kailangan sa saligang batas din matanggal yan Dahil nandoon yan, nakasulat yan. Huwag nyo na isama yan. At yan pampagulo. Oh, ngayon, marami pang mga batas dyan. Pero kahit anumang ganda, sabi nga ng ating saligang batas, nasa implementasyon pa rin yan. Nasa pagpapatupad pa rin ang batas. Ang masama nga kasi, kahit nagandahan natin yan, tayo pa mag-itanghal na pinakamagandang konstitusyon sa buong planeta. Ha? Mga kaibigan, kung di naman maipapatupad, anong gagawin natin? Yun lamang pandarambong, Kasong pandarambong. Di ba? Lumikha tayo ng batas dyan. Kasong plunder, di ba? Para na sa gano'ng katakutan ng mga magnanakaw sa gobyerno na kapag ka 50 milyon nagnakaw ka, pataas, ang kaso mo na noong plunder. Hindi na yung pangkaraniwang kwan. Malversation, mga ganon, graft. Merong special law. Specific law para sa nagnakaw ng 50 milyon pataas. Ang makagagawa lang nun yung mga nasa gobyerno Di ba? Ngayon, kasi pera ng taong bayan yun. Akalain ninyo, sa Supreme Court, inabolish yun. Hindi, katumbas ng inabolish. Bakit? Kasi binaliwala mo yung kasong plunder. Yung plunderer convicted, papayagan mo pang tumakbo. Sira ulo ng mga maestrado. Hindi naman sila yung sangay ng gobyerno na dapat gumawa ng batas. Pinalitan nila yung batas. Wala naman silang mandate na gano'n na ang dapat lang sa kanila, interpretasyon. Abay, hindi Tinarantado yung yung pardon. Sipin mo, mas mataas pa ba yung pardon sa batas? O sige nga. Saka yung nagbigay ng pardon din, hindi nila tinanong kung ano yung ibig sabihin ng pardon na ibinigay niya, no? Tsaka ang pardon mismo, may batas din yan Di ba? Hindi rin nila sinunod yun. Saan sila nagbase? Sa dispositive portion. Akalain mo, ano nangyari sa plunder ngayon? May matatakot pa ba sa plunder? Wala na. Ang gagawin mo na lang, magnakaw ka ng malaki. Wag 50 million. Bilyon ang nakawin mo. Ngayon, madidimanda ka. Pag nadimanda ka, yung perang kinita mo ron, konti lang doon gagastusin mo. Pagsusuhulan mo lang yung mga pagdadaanan ng kaso. Baka nga sa Sandigan Bayan pa lang, bumaba na yung kaso mo hindi na plunder Maging anti-graft na lang yan maging na lang yan, malversation. Pag marami kang ninakaw, sipin ninyo yan. Yung nagnakaw ng konti, parang ito lang, yung mamaya, pag-uusapan natin yung bagitong pulis na kwan, Nag-amok. na nag-amok dun sa Maynila kahapon. Mamaya, pag-uusapan natin yan, tingnan ninyo yan. Ito, gusto kong padala ng pera itong pulis na to. Bigyan ba ng premyo? Hindi, makatulong ka man lang sa kanya. Kasi kabayanihan yung ginawa niya. Nagpakita siya nag-alabo ni Pasyo na siya. Nagpakita siya ng tapang kahit pa siya drug addict. Sabihin niyo pang drug addict yan. Pero yung sinabi niya, Tsaka yung kumpara mo yung kasalanan niya sa kasalanan ng iba. sa kasalanan mismo ni Era, kumpara mo nila. Yun na nga at least, makasalanan man siya, gusto niyang patayin yung ama ng kasalanan. Di ba? Ituan yun. Pinuno na. Halimbawa ng sindikato ka, gusto mo naman palang patayin yung pinuno ng sindikato. Sabi niya Kabayanihan ba yun? Hindi. gusto kong patayin yung nagpapahirap.
Oh, kita mo na. Seryoso siya. Isipin mo, ang isasalba niyang isang tao na yan, buong Maynila. Oo, papahirap pa niya yan. Ayan pa. Ngayon ho, mga kaibigan, nasa mga pahayagan na meron ng nakaprepara para maipatupad itong freedom of information. Kasi po, ang tagal nang pinagdidibatihan ito, nakailang administrasyon na to. Itong FOI bill na ito. Di ba sabi mo, nasa saligang batas ito? Nandun yan. Pero hindi maipatupad. Oo. Dahil wala enabling law. Dahil walang enabling law. Pero kung gugustuhin ng presidente, Pwede. kapag ang presidente hindi kontra sa isang batas at malinis ang kanyang ang layunin, alam niya kung yung batas saligang batas ay makatutulong para sa pagsugpo. Kasi malaking bagay itong FOI. Pagka nagkaroon tayo ng batas tungkol dito, yung enabling law, may patutupad lang daw, sabi nila, sa executive. Dahil nga, hindi ito batas na ipapasa ng Kongreso. Ito'y batas na executive order. Batas din kasi yun eh. Oo. Pero, effective lang ito sa executive branch ng government. Hindi ito pwede sa mga nasa judiciary, hindi mo magagamit yung batas na yon, di ba? Sa judiciary at saka sa mga nasa legislative. Di ba? Pero sa executive, maganda ng simula yan. Welcome na po yung simula na yan. Nakasalukuyan daw po ayon kay Secretary Martin Andanar ng Communication, Office of the Presidential Communications Office. dating press office, di ba? Balak nga raw nila inasahan nila na matatapos itong ngayon linggo. Meron pa tayong isa, yung task force Presidential Task Force on on Media, media killings. Oo. Tama yan. Huwag lang kayong kukuha ng mga nagpapanggap na dyan, pero sindikato rin. Masisindikato kayo dyan. Alam mo, ito nagpapakita na tapos na yung kakaiba itong gobyerno ni Duterte. Hindi lip service na nangyari kamukha sa ibang mga panahon. Hindi nang bobola. Yung puro sa salita lang. Ultimo yung mga nagsisigaw ng press freedom ng FOI bill puro pagpapanggap lang yun Yung mga nagsisisigaw ng mga stop media killing. Kasi yung L dun isa lang dapat Yun ang dapat na ipatigil, yung stop media killing na kumikiling. Di ba? Mga bias, may killing. Stop media na kumikiling. Tsaka ATR. yung stop media kumikikil. Di Puro ba? may kill, Ah. Kikil, killing. Dapat talaga walang pinoprotektahan, walang kinikikilan. Dapat ganun. Di ba? Maliban na kung talagang, Ang kinikikilan pa, mga mangingikil din. Oo. Ang lulupit Kaya Kikikila mo, mandarambong naman. Wala Wala ka ng lusot ko, ordinaryong tao kaya, no? gusto naman yun. Nangingikil ka, gusto ng mga magnanakaw yun. Para may dahilan sila magnakaw dahil katwiran, Kasi pinamimigay ko. ikakanta rin kita. Tumatanggap ka. Di ba? Yun yung sinasabi ni Duterte. Kaya napapatay Di ba? Yung iba naman, tumirada na, nabigyan na, bumabanat pa. Di ba? Anong tawag do? Hindi ACDC yun kasi tumanggap na, tapos tumirada pa. 1, 2, 3 yun. 11 yun, pango-11. Okay. Niloko mo yung tao Iba Tinanggapan talaga mo. number 11, 11. Ano yun? Di ba? Katarantaduhan na talaga yun. Yun yung mga gano'n. Kaya napapatay yun. Kahit kanino mo gawin niya, kahit di sa pere. Halimbawa, yung abogado, at saka yan alam niyo mga abogado ngayon, nagiging abusado. Dapat, meron din tayo nung mga, yung bawal yung higpitan yung
yung mga lagaring hapon, na trabaho ng mga abogado. Double blade, no? Oo. Cambio sa kabig sa kliyente, kabig din sa Oo. kalaban. Ayan, marami rin dapat na baguhin dyan. Yung mga abogado. Mas mahirap yung di ka naman abogado, nag-aabogado ka sa kaso. Yun naman yung media. PI yung PI. Di ba? Mas Di ka naman abogado, nag-aabogado ka. Mas malaki talent nun. Ha? Mas malaki talent. Kaya nagagalit naman yung mga abogado. Oo. Naagawan sila eh. Mas malaki kinikita mong damuho ka. Ikaw sa korte ka Sa lang nga natin nagtatanggol yung eh. libel Kami- yan. Ha? Sa korte ka lang nagtatanggol eh, yung abogado eh. Yung mga media, piskal, diba? nako, dapat na talaga maliliwanag yan. Ano kaya tumakbo na tayo dito sa Constitutional Convention na to para matiyak natin na sayang naman. Malaki magagastos dito, malaking panahon na magugugol dito at syempre yung pag-asa ng taong bayan na itong gagawin ito sa pagpapalit ng saligang batas makikinabang taong bayan. Di ba? Yun yung pag-asa mo na sayang naman kung hindi wala rin mangyayari. Di ba? Sabi nga natin, anumang ganda ng saligang batas, kahit tayo pa pinakamaganda, magpasadya pa tayo ng pinakamagandang saligang batas. Sabi ko nga sa inyo, yung anghel yun ang pagawin natin ng saligang batas. Halimbawa, pwede, di ba? Patawagin mo yung anghel. Isusulat pa yung saligang batas sa ulap. Sipin mo yan. Tapos ang tinta mo yung Pacific Ocean. May mas maganda pa bang constitution doon? Wala na. Di ba? Pero, ang magpapatupad, sino? Si Mar Rojas? Tsaka si Pinoy? Sino ang mga magpapatupad? Di impyerno rin yan. At least dito may tiwala tayo hanggang ngayon kay Duterte. Sabi nga natin, hanggat tama ang ginagawa ng isang tao, manindigan tayong kasama niya. Pero, kapag siya mali na ang ginawa, iiwanan natin yan. Maghihiwa-hiwalay tayo, mga kaibigan. Di ba? Kasi tao rin yan Yun nga sana, maiwasan nating magkaluko-luko ang isang gobyerno kung tayo hindi puro sip-sip lang. Yung puri ka lang ng puri. Dapat may ka rin, criticism ka din. Oo. Kasi doon nalalaman ng tao kung ano yung dapat niya ituwid pag may pumunan sa kanya. Ito lang, kung di gago yan si Erap, ano sabi niya ng isang beses? Sobra daw yung pagtitiwala niya. No? Oo. Ako nagkaroon na niya ng leksyon. Oo. Yung siya yung hurting sobra ba ako siya niyan? nagtiwala. Buti pa siya, may leksyon May leksyon. Yung tao, walang leksyon. Natuto Patuloy na siya raw siya. binaboto. Walang dala No, sa edad niyang yun, noon lang siya natuto ng leksyon. Kasi hindi totoong Sinisisi niya leksyon ngayon, pa yun. sino? Mm. Yung mga, Kakampi niya, sabi niya. ngayon, ano ibig sabihin? Pinraider siya. Ano ibig sabihin ng papel natin ngayon? Nung tayo bumabatikos, hanggang ngayon, galit na galit sa atin yung demonyong yan mga kaibigan Pero kung tutuusin mo, kung totoo yung sinasabi ni Erap na yun, sino ang tama dapat niyang pinakinggan? Di tayo, yung tinuturing niyang pagbatikos natin, kung binaliktad niya, naging tama siya. Oo. Hindi ba? Mga kaibigan, hindi. Ang tingin niya, binabanatan mo lang siya. Dahil wala kang magawa sa buhay mo. Oo. Di ba? Sinabi na natin, huwag ka magtiwala dyan. Kay Isko Moreno, Oo. Ano ginawa ni Isko? Di ba sasaksakin. tinakbo yung pera mo? Para Winang 2-3 siya. binawasan yung yung pambigay mo sa barangay. Kinupitan. Kaya galit na galit siya dahil ang nanalo, ang mas maraming nakuwang boto, yung kanyang katandem na si Hani Maasim ang mukha Lacuna. Di ba? Mga kaibigan. Na itong ika nga po, nakapagtataka ito. Alam mo ba yung kampanya, ito lahat ng kampanyang gawin ni Era, puro sabutahe kay Duterte.
Oh, yung mga, di ba sabi, magkakaroon ng curfew. Mamaya nga pala, pag-usapan natin yan. May mga tumututol dyan, ha? Yung curfew. Kaya naman tinututulan yan, hindi naman dahil sa yan ay makasasama. Katunayan, makabubuti yan, eh. Oh, mamaya pag-usapan natin yan. Itong kihirap, isipin mo yan. Kung tayo pinakinggan niya, yung illegal terminal, tanggalin mo. Sino ba mapapabuti? Kami ba? Abay, hindi. Bakit? Hindi naman kami nasa pwesto eh. Palibasa, mandarambong ka. Gusto mo rin ng pera. Kahit sanang galing ang pera. Oo. Kahit kay Satanas galing ang pera, wala ka kasing pakialam. Ang gusto mo, habang kumikita ka, akala mo tama yun. Di ba maraming ganyan tao? Oo. Basta Yung nagkaman pera siya. ang tama. Nabubulag. Di ba? Bulag sa pera. Ngayon, sino ngayon ang tama lumabas? Di kami. Bakit? Una, hindi kami nakikinabang. Ano naman ang dahilan para manira lang kami? Di ba? Hindi na rin naman kami makikinabang kung sirahan ka namin. Wala namang pagkakapirahan kami kung ang layunin lang namin manira. Hindi ba? Mga kaibigan. Pakinggan ninyo. Hindi, masama interpretasyon mo na yun. Di ba? Kanya-kanya ng pamamaraan niya. Ngayon ba? Wala naman tayo sa langit eh. Sana kung nasa langit po tayo, magkilitian tayo, gera na. Sa langit kasi, pagka nagkagera, kilitian lang eh, di ba? Mga kaibigan. Wala naman tayo dun eh. Ang gusto mo, kinikiliti ka pa nung sinasabi namin. Gusto mo yung magnanakaw ka ba? Bakit ka nagnanakaw? Ayaw nung sasabihin mo, bakit ka nagnanakaw? Ayaw nila nung ganon. Magagalit sa'yo. Palabang ka raw. Naninira ka raw. Ngayon, lumalabas? Lahat ng pinagsasabi natin, totoo. Sabi namin, mag-ingat ka kay Isko dahil yan ahas yan. Yan ulupong yan. Unang inahas, sino? Si Mayor Lim. Diba? Sa side na ni Erap, sino unang tinuklaw ni Isko? Inahas niya. Yung Tinuklaw. babae. Yung si Jack. Si Jack na babae. Mga kaibigan. Pagkatapos, hindi, marami nang inahas si Isko, hindi lang nila kilala. Yung si Mr. Arisa lang Nagpalaki sa kanya yan. Si Man Levy. Mga nagpalaki sa kanya yan. Nakalimutan niya lahat yan. Ang tangi niya naalala yung bakla. Oo. Na si Daddy. Na nagdala sa kanya kay Herman Moreno. Mga kaibigan. Pero, maliban doon sa mga nagpalamon sa kanya, wala na siya naalala ro. Ka-amnesia. Kami po'y magbabalik, mga kaibigan, dahil sa pagbabalik natin, tayo po'y sabayan ng mapapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido. Huwag po kayong alis. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisinawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Group Incorporated. This is 8 TV. Usapang pagkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Solinel Jr. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, ang
kugsang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin kasama ang Biogesic po. Biogesic, ma. Mrs. Biogesic po. Biogesic, ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli mga kaibigan sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DCRJ Radio Bandido. Ganun din po sa mga nanonood sa atin sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Muli po tayo mag-aanyaya sa isang oras pang nalalabi sa pagtatanghal ng ating palatuntunan hanggang alas 10 po ng umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Si Rose Novenario, kasama na ho namin kanina pa ho. Sa mga nais pong tumawag para magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating impilan ay 4120288. Samantala ang text line po natin ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Andito na si Rose. Oo nga. Good morning po. Ngayon, ito merong nag-amok, ha? Nag-amok sa Maynila, isang pulis. O, yan ho. Hinuli siya ng mga kapwa niya pulis at dinala po sa headquarters. Kahapon lang ho nangyari ito. At meron ding balita na ito raw gumagamit di umano ng droga. Pero kahapon nila nahuli, hindi pa naman nila napapadrug test kahapon yun. Nga nag-drug test doon sa krami, hanggang ngayon wala pa yung resulta. Ito, alam na nila resulta. Yung on the spot na Napagtataka pero nga nung yung antipara, ang mga kaibigan, terno sa damit mo to ayan mga kaibigan, ito si SPO, PO1 PO2, di ba? Ay, ang gulo, PO1 lang. PO1. Solares. PO1 Vincent Paul Solares. Nagpaputok daw po ito sa loob mismo ng headquarters. Pagkatapos niyang pagsisirain, basagin yung mga frame na may litrato ni ni Joseph Estrada at saka ni Rolando Nana. General Nana. Yung tandem. Ayan po. At eto, nagkaroon ng ng lockdown kahapon, di ba? Meron mga SWAT meron pa mga kuwan ngayon, nung tanongin itong si PO1.
Ano sabi ni PO1? Ha? Nung tanungin siya, ba't niya ginawa yun? Gusto raw niyang patayin si Erap. Di ba? Oo. Gusto raw niyang patayin niya si Erap. O, mga kaibigan, ha? At bago ito nangyari, bago siya nadala doon sa headquarters, siya'y may ginawa rin sa Sampaloc. Sa Station 4 yun, no? Sa balik-balik. Santa Mesa, nangyari. Ngayon, meron doon sa may Santa Mesa ba? Kung saan man yan, galing siya ron. Lahat ng mga nakasuot ng orange na merong Erap, pinag-aaras niya eh. Nagalit kay Erap. Galit na galit siya eh, kasi tingin niya ron mga pahamak eh. Oo. Hindi naman niya rin masisisi yun kasi yung mga yun inobliga na magsuot talaga nun. Halimbawa, sidecar, tricycle. O Pag- nagwawali sa kalye. Pag hindi nyo suot yun, hindi kayo pwedeng mag-illegal terminal o kaya pumasada. Pahuhuli kayo sa mga opisyal ng MTPB o kaya ng pulis. Yun ang patakaran ni Erap eh. Na ipinatupad ni Dennis Alcoresang walang hiya na dating konsihal na hindi nagbabayad sa Siya nakikinabang eh. Ito yung mga binibigyan ng barya, yung mga pinagsusuot ng pula, halimbawa, vendors. Yan kailangan suot mo yan. Dahil yun ang palatandaan na hindi ka kokotongan. O kaya hindi ka huhulihin. Pero meron ka ring tara. Magbibigay ka pa rin. O, siyempre. Meron ba nagtitindang di magbibigay? By the way, malinis na raw Divisoria. Dahil pinalinis ni General Coronel eh. Ganun ba? Oo, kahapon yata. Pinalinis na ni General Coronel. Di pwede. Oo. Pwede lahat eh. Mm-mm. Bawal ang droga, hulihin ang mga nagdodroga. Alam mo, nagbebenta ng natatawa droga. ako nung nabalitaan ko yung ginawa ni ni Solares. Kasi sabi ko, baka naman susunod lang si Solares doon sa utos ni Digong. Ayun na. Na- Kasi may Oo. order si Estrada na yung PO1 ang papatay sa mataas. Si General. Duterte kamo. Si Duterte may utos. Oo. Oo. Utos ni Duterte yun. Oo. Napatayin yung patong sa drugs, di ba? General nga, kahit general ka, PO1 ang papatay sa'yo, sabi ni Duterte, di ba? Oo. Pag baka sabihin NBI, niyo, hindi ka, totoo yun. agent ka, kung patong yung director mo, Agent, patayin mo yan. Saka yung salita ng pulis, hindi salita ng bangag eh. Salita ng isang galit. oo. Galit At eh. nag-iisip Oo. Umiisip eh. At saka tingnan mo, ito dapat palakpakan nyo. Mm. Kasi merong isang naninindigan na pulis. Akalain mo yung sakripisyo mo yung uniforme mo dyan? Sa mga walang kwentang butante, Mm. ha? Na nagpahamak sa mga bakit to, mga kaibigan? Mabuti meron ganyan tumatayo eh. Hindi ba? Nag-ala Bonifacio eh. Oo, si Erap pa niya nagpapahirap. Sinabi